Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Sheena sa kanyang pamilya na maging asawa ng kahit na sinong lalaki na hindi siya kayang ipakilala sa iba. Lumaki siya sa masaya at mariwasang pamilya, bunso at spoiled sa kanyang mga kuya. Ngunit dumating si Andrew sa buhay niya. Hindi ideal man, pero unang kita pa lamang niya rito ay kaagad na niyang naramdaman ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Kay Andrew niya naramdaman ang espesyal na pakiramdam na iyon. Paanong hindi? Gayong sa paglipas ng mga araw ay napatunayan niyang napakagaling nitong magparamdam kung gaano siya ka-espesyal. Hanggang sa ang espesyal na nararamdaman nila sa isa't isa ay nauwi sa malalim na pagmamahal. Pagmamahal na naging dahilan para tanggapin niya ang kasal na inaalok nito. Sa una ay masaya, ngunit hindi pala talaga sapat na mahal niyo lang ang isa't isa. Kung hindi ka naman niya kayang ipakilala sa iba bilang kanyang asawa, hanggang saan kaya tatanggapin ni Sheena ang pagiging secret wife niya sa kanyang asawa? Mapapagod nga ba siya o mananatili sa piling ng lalaking pinili niyang makasama? Nagsimula ang tagpo sa isang marangya, maliwanag at magulong hapagkainan ng pamilya ni Sheena. Naroon ang kanyang tatlong kuya na nagkakantiyawan habang inaasikaso siya bilang bunso at nag-iisang babae. Si Sheena ang buhay ng kanilang tahanan, mariwasa ang kanilang pamilya. Puno ng tawanan at higit sa lahat, malaya. Walang itinatago, walang kinatatakutan. Kung titingnan si Sheena, siya ang ehemplo ng isang babaeng lumaking busog sa pagmamahal, may mataas na pangarap at may dignidad na protektado ng kanyang mga kapatid. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang mundo na makilala niya si Andrew. Sa isang sulyap, naramdaman ni Sheena ang kakaibang pintig ng puso na hindi niya naramdaman sa kahit kanino. Si Andrew ay matalino, maalaga at napakagaling magparamdam kung gaano siya ka-espesyal. Sa loob ng isang pribado at saradong kapilya, nagpalitan sila ng matatamis na I do. Walang marangyang handaan, walang mga kuya na naghatid sa kanya sa altar at walang pamilyang nag-abang. Isang sekretong kasal. Patawad kung dito muna tayo, Sheena. Pulong ni Andrew habang isinusuot ang singsing. May mga bagay lang akong kailangang ayusin sa pamilya ko, pero pangako, darating ang araw, isisigaw ko sa buong mundo na asawa kita. Dahil sa labis na pagmamahal, naniwala si Sheena. Sapat na sa kanya ang pangako ng lalaking kanyang pinili. Lumipat si Sheena sa isang penthouse condo sa syudad na binili ni Andrew para sa kanya. Lahat ng luhong ninais niya ay naroroon. Mga branded na damit, mamahaling sapatos at credit card na walang limitasyon. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Sheena na ang kondo na iyon ay tila naging isang gintong hawla. Isang gabi, naghanda si Sheena ng isang espesyal na hapunan. Nakasuot siya ng magandang pulang bestida at sa wakas ay isinuot niya ang kanyang wedding ring na madalas ay nakatago lang sa jewelry box. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating si Andrew, pagod mula sa kumpanya nito. Wow! Ang ganda naman ng asawa ko, bati ni Andrew, sabay halik sa kanyang noo. Na maupo sila para kumain, napansin ni Andrew ang singsing sa daliri ni Sheena. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nag-alala ito at lumingon sa bintana. Kahit pa nasa ika-25th na palapag sila ng gusali. Sheena, sabi ko naman sa'yo, di ba? Wag mo muna isuot iyan, kahit sa loob ng kondo. Baka may makakita sa labas o may kumuha ng litrato mula sa kabilang building. Seryosang pakiusap ni Andrew. Napatungo sa Sheena. Andrew, tayo lang naman dalawa rito. Kahit pa sa loob ng sarili natin pamamahay? Kailangan ko pa rin magtago? Kinabukasan, may malaking charity ball ang kumpanya ng pamilya ni Andrew. Napanood ito ni Sheena sa telebisyon. Habang kumakain ng hapunan at mag-isa, nakita niya si Andrew sa screen. Mukhang kagalang-galang, nakasuot ng tuxedo at nakangiti sa mga kamera. Habang pinapanood ng asawa, tumingin si Sheena sa sarili niyang mga kamay. Walang singsing. Tumingin siya sa paligid ng kondo. Walang kahit isang litrato nilang dalawa na magkasama ang nakasabit sa dingding. Lahat ng bakas na siya ay asawa ni Andrew ay kailangang burahin tuwing may darating na ibang tao.
Pumasok si Sheena sa banyo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Doon ay pumatak ang unang luha ng pagsisisi. Ang bunsong spoiled at ipinagmamalaki ng kanyang mga kuya ay narito ngayon sa isang madilim na sulok. Unti-unting nawawalan ng pangalan at unti-unting nagiging isang lihim. Isang hapon, napagpasyahan ni Sheena na lumabas ang kondo para mamili ng mga gagamitin sa kusina sa isang high-end na mall. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakalabas ng mag-isa. Habang naglalakad sa tapat ng mga luxury boutique, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Lumingon siya. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Andrew. May kasama itong isang mayaman at eleganteng mag-asawa. At isang magandang babae na halos kasing edad lang ni Sheena. Masaya nag-uusap ang apat. Bumilis ang tibok ng puso ni Sheena. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pananabik at kaba. Lalapit sana siya. Handa nang ngumiti at batiin ang asawa. Nang biglang lumingon si Andrew sa direksyon niya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa halip ng ngiti, ang nakita ni Sheena sa mukha ni Andrew ay purong takot at pagbabanta. Umiling ng bahagya si Andrew, isang hudiyat na nagsasabing, "Huwag kang lalapit." Napatigil si Sheena sa kanyang paghakbang. Parang napako ang kanyang mga paa sa sahig. Pinanood niya kung paano giyahin ni Andrew ang mag-asawa at ang magandang babae pabalik sa loob ng isang restaurant palayo sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sheena na para siyang hangin. Nakikita ngunit walang puwang sa totoong mundo ng lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Umuwi si Sheena sa kondo na bitbit ang mabigat na dibdib. Hindi niya ginalaw ang mga pinamili. Naupo lang siya sa sofa sa dilim, nag-aabang sa pag-uwi ng asawa habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang hitsura ng babaeng kasama ni Andrew. Past 10 p.m. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Andrew na halatang balisa. Agad itong nilapitan si Sheena at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Sheena, galit ka ba? Patawarin mo ako kanina sa mall. Hindi ko pwedeng ipaliwanag doon. Baka maghinala sila." Mabilis na paliwanag ni Andrew. Halatang natatakot sa reaksyon ng asawa. Binalot na lamig ang boses ni Sheena. "Sino sila, Andrew? At sino ang babaeng kasama mo na mukhang pamilyar sa mga balita sa negosyo ninyo?" Binitawan ni Andrew ang kamay ni Sheena at napahilot sa kanyang peluka. Batid niyang hindi na niya ito maitatago. Sina Mr. and Mrs. Valdez yun at ang anak nilang si Beatrice. Humarap si Andrew kay Sheena bakas ang labis na bigat sa mukha. "Sheena, naghihingalo ang kumpanya ng pamilya ko. Malaki ang utang namin sa mga Valdez. May kasunduan ng mga magulang ko at ang mga magulang ni Beatrice. Gusto nilang ipakasal ako sa kanya para maisalba ang negosyo namin." Parang may bombang sumabog sa pandinig ni Sheena. Napaurong siya. "Kasal? Andrew, kasal ka na. Kasal ka sa akin." Biglang iyak ngunit mariing sabi ni Sheena. "Paano mong magagawang pakasal sa iba kung may asawa ka na?" "Lihim ang kasal natin, Sheena. Walang nakakaalam sa pamilya ko." Medyo tumaas ang boses ni Andrew dahil sa stress. Ngunit agad nitong humupa na makita ang luha sa mata ng asawa. "Please, makinig ka muna. Pagpapakitang tao lang ang lahat. Kailangan ko lang makuha ang tiwala ng mga Valdez para sa investment. Hindi ko siya papakasalan sa totoong buhay. Gagawa ko ng paraan pero sa ngayon, kailangan natin mag-ingat." Lumapit muli si Andrew at niyakap na mahigpit si Sheena. "Ikaw ang mahal ko, Sheena. Ikaw lang ang asawa ko. Konting tiis lang, please." Sumandal si Sheena sa dibdib ni Andrew. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya naramdaman ang init ng pag-ibig nito. Ang naramdaman niya ay ang unang malalim na lamat sa kanyang tiwala. Napagtanto niya, hindi lang pala siya isang sekretong asawa. Siya pala ay isang lihim na maaaring isakripisyo, anumang oras, para sa pera at pangaral lang. Isang umaga, habang pabalik si Sheena sa sala para maglinis upang i-distract ang sarili sa mga problema, biglang tumunog ang doorbell ng kanilang penthouse condo. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang inaasahang delivery at alam niya may sariling keycard si Andrew. Nang buksan niya ang pinto, automatikong napa-atras si Sheena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa tapat ng pinto ay nakatayo ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid, si Kuya Mark at si Kuya Eric. Bitbit ang mga paborito niyang pagkain at nakangiti ng malawak. "Surprise, bunso!" Masayang bati ni Kuya Eric, sabay pasok sa loob. "Ilang buwan ka nang hindi umuwi sa bahay. Sabi mo busy ka sa trabaho mo rito sa Manila. Kaya kami na ang nag-adjust para sa prinsesa namin." Imbes na matawa, binalot na matinding takot sa Sheena. Habang naglalakad ang kanyang mga kuya patungo sa sala, mabilis na ginalaw ng mga mata ni Sheena ang paligid.
May naiwan ba si Andrew? Huli na nang mapansin niya ang isang mamahaling panlalaking relo sa ibabaw ng coffee table at ang pares ng sapatos ni Andrew sa may pinto. Palihim na sinipa ni Sheena ang sapatos sa ilalim ng cabinet at pabilis na kinuha ang relo habang kunwaring yumayakap kay Kuya Mark. Mga kuya, bakit hindi kayo nagsabi na pupunta kayo? Nauutal na tanong ni Sheena. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Nasa kusina na sina Kuya Mark at nagbubukas ng rep. Napatigil ito. Tumingin ito sa paligid ng kondo. Sa laki nito, sa karangyaan at sa katahimikan. Bunso, napakalaki naman ng lugar na ito para sa isang accountant na tulad mo. At saka, parang panlalaki ang mga gamit dito. Napakapit si Sheena sa kanyang laylayan. Ang kanyang pamilya ay kilalang mapagpatyag, lalo na pagdating sa kanya dahil siya ang nag-iisang babae. Ano kasi kuya, pinahiram lang ito sa akin ng boss ko habang nasa abroad siya para raw may mag-alaga sa kondo. Mabilis na palusot ni Sheena. Pagamat diring-diri siya sa sarili dahil nagagawa niya magsinungaling sa mga ito, nagpalaki sa kanya mga kuya niya. At hindi niya masabi ang katotohanan. Naupo si Kuya Eric sa sofa at tinitigan na mariin si Sheena. Lumapit ito at tinawakan ang mukha ng kapatid. Sheena, namumutla ka at parang nangangayayat ka. May problema ba? Sabihin mo sa amin. Binabastos ka ba ng boss mo? May nangyayari ba na hindi namin alam? Sa init ng kamay ng kanyang kuya, muntik nang bumigay si Sheena. Gustong-gusto niya isubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at isumbong na legal siyang asawa pero itinatago na parang kabit. Gusto niyang sabihin na nasasaktan siya pero naaalala niya ang mga mukha ni Andrew at ang banta na masisira ang pamilya nito. Wala kuya, pagod lang sa trabaho. Masaya ako rito, independent na ang bunso niyo, di ba? Pilit ang iting sagot ni Sheena. Kahit na ang mga mata niya ay nagsisimula ng magtubig, hindi tuluyang naniwala ang mga kuya niya. Ngunit minabuti nilang huwag muna siyang pigain. Pagkatapos ng ilang oras na kwentuhan kung saan halos mabaliw si Sheena sa takot na biglang dumating si Andrew, nagpas siya na ring umalis ang kanyang mga kapatid. Basta tandaan mo Sheena, sabi ni Kuya Mark bago lumabas ng pinto. Lumaki kang mariwasa at mahinin. Hindi ka namin pinalaking taga-tago o sunod-sunuran. Kung hindi mo na kaya ang buhay Maynila, umuwi ka. Ang pamilya natin ang proteksyon mo. Nang maisara ang pinto, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Sheena. Napaupo siya sa sahig sa likod ng pinto at doon umagulgol ng walang tunog. Ang prinsesa ng kanilang tahanan, ang bunsong spoiled at laging ipinagmamalaki sa lahat, ay nagtatago ngayon sa isang marangyang kondo, nagpapakababa, nagsisinungaling at dahan-dahang winawasak ang sariling dignidad para lang sa isang lalaking hindi siya kayang ipagmalaki. Lumipas ang isang linggo mula nang bumisita ang mga kuya ni Sheena. Ang mga salita ni Kuya Mark, hindi ka namin pinalaking tago, taga-tago, ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sa parehong linggong iyon, nalaman ni Sheena mula sa isang sikat na website ng mga alta sosyedad na gaganapin ang ika-60th na anibersaryo ng kumpanya ng pamilya ni Andrew. Isang grand gala. Tinignan ni Sheena ang kanyang closet. Nakabitin iyon. At doon, ang isang napakagandang emerald green gown na binili ni Andrew para sa kanya. Ngunit walang pagkakataong maisuot sa labas. Isang matapang na desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Asawa mo ako, Andrew. May karapatan ako makita kung paano ka mabuhay sa harap ng ibang tao. Bulong niya sa sarili habang isinusuot ang gown. Inayos niya ang kanyang buhok, nag-makeup at sa huling pagkakataon, isinuot niya ang kanyang wedding ring. Ngunit bago lumabas ng pinto, kumuha siya ng isang manipis na lace na bandana upang bahagyang itago ang kanyang mukha sa pagpasok. Gagamitin niya ang pangalan ng kanyang dating kumpanya upang makapasok bilang isang kinatawan ng media or banyaga. Pagdating sa marangyang ballroom ng isang 5 pilyuhang hotel, binalot si Sheena ng kaba. Ang paligid ay puno ng mga kumikinang na chandelier, mga mamahaling hiyas at matutunog na tawanan ng mga mayayaman. Sa gitna ng entablado, nakita niya si Andrew. Napakagwapo nito sa kanyang tuxedo. Katabi nito ang kanyang mga magulang na mukhang napaka-prideful. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Sheena ay ang babaeng nasa kabilang tabi ni Andrew. Si Beatrice Valdez. Nakasuot ito ng puting gown, mukhang isang prinsesa at seryosong nakikipag-usap sa mga magulang ni Andrew. Nagtago si Sheena sa gilid. Sa likod ng isang malaking haligi, hawak ang isang baso ng champagne habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Umakyat sa podium ang ama ni Andrew upang magbigay ng talumpati. Pagkatapos ng pasasalamat sa mga mamumuhunan,
Binigyang diin ito ang kinabukasan ng kumpanya. Tonight, we are not just celebrating 60 years of success, we are also celebrating the union of two great families that will secure our future. I am proud to announce the formal partnership of our company with the Valdez Group, spearheaded by my son, Andrew, and his beautiful fiancée, Beatriz Valdez. Nagpalakpakan ang buong ballroom. Umalingaw-ngaw ang tunog ng saya. Nakita ni Sheena kung paano lumapit si Andrew kay Beatriz. Hinawakan ang kamay nito at hinalikan ito sa pisngi sa harap ng kumikislap na kamera ng media. Parang may milyong karayom na tumusok sa puso ni Sheena. Ang lalaking humahalik sa iba sa harap ng mundo ay ang parehong lalaki na nangako sa kanya sa loob ng maliit na kapilya. Ang pintig ng puso na naramdaman niya noon kay Andrew ay tuloy na palitan ng isang malamig at matinding kirot. Hindi na nakayanan ni Sheena. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa madilim na pasilyo, malapit sa mga fire exit upang makahinga. Habang pinapahid ang kanyang luha, narinig niya ang mabilis na mga hakbang. Sheena, lumingon siya. Si Andrew, hingal na hingal, at bakas ang matinding galit at takot sa mukha. Nakita niya ito mula sa entablado bago siya tumalikod. Anong ginagawa mo rito? Nababaliw ka na ba? Mariing bulong ni Andrew, sabay hila sa kumpas ng braso ni Sheena patungo sa mas tago na sulok. Sabi ko sa'yo, huwag kang aalis ng kondo. Paano kung may nakakakilala sa'yo? Paano kung makita tayo ng mga magulang ko ni Beatriz? Masisira ang lahat ng pinoproyekto ko. Tinignan ni Sheena si Andrew, diretso sa mga mata nito. Walang takot, puro lang pait. Masisira ang pinoproyekto mo? O masisira ang kasinungalingan mo, Andrew? Tanong ni Sheena habang ang luha ay malayang dumadaloy. Fiancé? Andrew? Legal mo akong asawa? Pero bakit pakiramdam ko? Ako ang kabet? Ako ang magnanakaw na kailangang itago sa dilim? Para sa atin din ito, Sheena. Konting panahon na lang. Kapag nakuha ko na ang shares, wag mo nang ituloy, Andrew. Putol na Sheena habang dahan-dahang inaalis ang kamay ni Andrew sa kanyang braso. Ang sakit pala. Ang sakit-sakit na makita ang lalaking pinili ko na handang itanggi ako. Para lang sa pera at kapangyarihan. Tumalikod si Sheena at naglakad palayo. Iniwan si Andrew na nakatayo sa madilim na pasilyo, nahahati sa pagitan ng kanyang ambisyon at ng babaeng kanyang pinakamamahal. Abangan sa Kabanata 5, ang isang bagong biyayang darating sa buhay ni Sheena na imbes na maging dulo ng kanyang pagtitiis ay magiging metsa na mas malalim na sigalot. Ilang linggo matapos ang eksena sa Grand Gala, binalot ng matinding katahimikan ang relasyon ni Sheena at Andrew. Bihira nang umuwi si Andrew sa kondo gamit ang dahilan na masyadong abala sa merger ng kanilang kumpanya at sa pagpapakitang tao kay Beatriz. Si Sheena naman ay naging mistudang multo sa sarili niyang tahanan. Walang kibo, hindi halos kumakain at laging nakatitig sa kawalan. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Habang naghahanda ng kape, biglang naramdaman ni Sheena ang matinding pagkahilo at pagkasuka. Mabilis siyang tumakbo sa banyo. Matapos ang ilang araw na makiramdam na tila may kakaiba sa kanyang katawan, nagpasya siyang gumamit ng pregnancy test. Sa loob ng banyo, habang nanginginig ang kanyang mga kamay, tinitigan niya ang maliit na plastic. 2 guhit. Napahawak sa Sheena sa kanyang tiyan. Sa gitna ng kanyang pangungulila, biglang bumuhos ang luha ng halo-halong emosyon. Natakot siya, ngunit higit sa lahat, nabuhayan siya ng pag-asa. May anak na tayo, Andrew. Bulong niya sa sarili habang pilit nang umingiti. Iniisip niya na sa pagkakataong ito, hindi na siya matitiis ni Andrew. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang magiging lakas at susi upang tuluyan na silang lumabas sa liwanag upang ibalita ang magandang pangyayari. Nagluto sa Sheena ng paboritong putahe ni Andrew at nag-ayos. Tinawagan niya ito at nakiusap na umuwi kahit sandali. Marahil dahil sa konsensya sa mga nagdaan linggo, pumayag si Andrew. Dumating si Andrew na may dalang mga bulaklak. Tila gustong bumawi sa kanyang mga pagkakulang. Habang kumakain, hinawakan ni Sheena ang kamay ng asawa at inabot ang isang maliit na kahon na nakabalot sa ribbon. Ano ito? Nakangiting tanong ni Andrew gamit ang lumang tawag na nagpapakinig kay Sheena noon. Bunso? Buksan mo. May pananabik na sagot na babae. Nang buksan ni Andrew ang kahon, tumambad sa kanya ang pregnancy test kit at isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol. Napatigil si Andrew. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mukha ay unti-unting binalot ng labi sa pamumutla at takot.
Imbis na kagalakan, pinitawan ni Andrew ang kahon na tila ba napasyo siya rito. Tumayo siya at napahawak sa kanyang ulo, pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Buntes ka? Tanong ni Andrew. Ang boses ay puno ng tensyon. Nawala ang ngiti ni Sheena. Pinalitan na mabilis na kabog sa dibdib. Oo, Andrew. Magiging magulang na tayo. Hindi ka ba masaya? Ito na yung senyales, di ba? Kailangan na nating sabihin sa pamilya mo ang totoo dahil may apo na silang dumarating. Hindi maaari, Sheena. Hindi sa ngayon. Biglang sagot ni Andrew na medyo tumaas ang boses. Lumapit siya kay Sheena at lumuhod sa tapat nito. Hawak ka nangihinig nitong mga kamay. Please, Sheena, pakinggan mo ako. Kasagsagan ng pag-audit sa kumpanya ngayon. Kung malalaman ng mga baldas na may asawa at anak ako, babawiin nila ang lahat ng investments. Masisira ang pamilya ko. Makukulang ang papa ko sa mga utang. Naiiyak na umiiling si Sheena. At ang anak natin, Andrew. Paano ang anak natin? Itatago mo rin siya? Gagawin mo rin siyang lihim tulad ko? Itago muna natin ito, please. Pagmamakaawa ni Andrew habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Ika-consign natin ang panganganak mo sa ibang bansa o sa isang pribadong ospital na walang makakaalam pagkatapos ng merger. Kapag maayos na ang lahat, aayusin ko. Pero sa ngayon, walang pwedeng makaalam ng buntis ka. Dahan-dahang inalis ni Sheena ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ni Andrew. Tumingin siya sa lalaking kanyang pinili. Ang lalaking inakala niya magiging kanyang tagapagtanggol. Walang natira sa puso ni Sheena, kundi ang isang malamig at walang katapusang pait. Napagtanto niya na walang halaga sa lalaking ito ang kanyang sakripisyo. At ngayon, maging ang sarili nitong dugo at laman ay handa nitong itanggi para sa pansariling interes. Umalis ka na, Andrew. Napakalamig na sabi ni Sheena. Sheena, pakiusap. Sabi nang umalis ka na. Sigaw ni Sheena na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng matinding galit. Nang maiwan, muli si Sheena na mag-isa sa malaking kondo. Dahan-dahan siya naupo sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak para sa kanyang sarili at sa kanyang dinadalang anak. Ang sanggol na dapat sana ay buong pusong ipinagmamalaki ay sinentensyahan na agad ng sarili nitong ama na mamuhay sa dilim. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan at nagwawala ang kulog sa labas ng penthouse. Tamang-tama sa bigat ng kalooban ni Sheena na ilang araw nang hindi kinakausap ni Andrew. Hindi siya nagbubukas ng ilaw sa sala. Ang tanging tumatanglaw lamang ay ang paminsan-minsang kidlat mula sa bintana at ang liwanag ng syudad sa ibaba. Hawak ni Sheena ang kanyang tiyan. Tahimik na nakipag-usap sa kanyang dinadalang sanggol. Past 11 p.m. nang marinig niya marahas na pagpindot ng passcode sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Andrew. Basang-basa ito. Gulo-gulo ang buhok at amoy alak. Na makita niya si Sheena nakaupo sa dilim, agad siyang lumapit at lumuhod sa harapan nito. Sa pagkakataong ito, hindi galit o autoridad ang dala ni Andrew, kundi purong kahinaan at desperasyon. Sheena, patawarin mo ako. Umiiyak na simula ni Andrew habang isinusubsob ang kanyang mukha sa mga palad ni Sheena. Nagulat si Sheena sa ikinikilos ng asawa, ngunit nanatiling malamig ang kanyang pakiramdam. Anong nangyari sa iyo, Andrew? Inangat ni Andrew ang kanyang mukha, basang-basa ng luha at ulan. Hindi ko na kaya, Sheena. Ginigiit na ng mga magulang ko ang kasal kay Beatrice na susunod na buwan. Pinapapirma ako ng mga legal na dokumento, pero hindi ko kaya. Dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko, at may anak na tayo. Nabuhayan ng kaunti ang loob ni Sheena. Inakala niyang sa wakas ay aamin na ni Andrew sa kanyang pamilya ang katotohanan. Kung ganoon, sabihin mo na sa kanila, iharap mo ko sa magulang mo. Hindi pwede. Mabilis na putol ni Andrew na muling binalot ng takot ang mga mata. Kung gagawin ko yun, kukunin ng papa ko ang lahat ng ari-arian ko. Itatakwil ako at gigibain ng mga Valdez ang pangalan ko. May naisip akong ibang paraan. Hinawakan na mahigpit ni Andrew ang magkabilang balikat ni Sheena. Iwanan natin ang Pilipinas. Lilipad tayo patungong Switzerland o Canada. May sapat akong personal na pera na naitabi. Doon natin palalakihing magkasama ang anak natin. Doon, magiging malaya tayo. Napatitig si Sheena kay Andrew. Sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang nakita niya sa mga mata nito, kundi ang kawalan ng gulugod ng isang lalaki. Switzerland? Canada? Dahan-dahang pag-uulit ni Sheena. Paano ang kasal mo kay Beatrice kung aalis tayo? Naiwas ang tingin si Andrew.
itutuloy ko ang pirmahan. Sa papel lang naman yun eh. Para makuha ang tiwala nila. Pagkatapos, magdadahilan ako na kailangan kong asikasuhin ng business abroad. Doon ako titira kasama mo. Babalik-balik na lang ako dito sa Pilipinas para magpakita sa kanila. Isang mapait at nakatutunaw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sheena. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang naririnig. Gusto mong sumama ako sa iyo sa ibang bansa? Para doon naman magtago? Tanong ni Sheena, habang ang bawat salita ay tila may kasamang dugo mula sa kanyang sugatang puso. Gusto mo, habang buhay akong maging the other woman sa paningin ng mundo? Habang ang legal na asawa mo rito sa Pilipinas ay si Beatrice? Gusto mo ang anak natin lumaki sa ibang bansa na walang ama tuwing kailangan mo bumalik dito para magpanggap na asawa ng iba? Sheena, para sa kaligtasan natin ito. Para hindi tayo maghirap. Kiit ni Andrew. Tumayo si Sheena, dahilan upang mapaurong si Andrew. Tiningnan niya ito mula sa itaas pababa. Ang lalaking inakala niyang ideal man noong una. Ang lalaki nagpapatibok ng kanyang puso. Nang kakaiba, ay isa palang duwag. Mahal siya nito, oo. Ngunit mas mahal nito ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang estado, at ang takot sa kanyang pamilya. Akala ko ba, Andrew, isisigaw mo sa buong mundo na asawa kita? Paalala ni Sheena. Ang boses ay hindi na umiiyak, kundi puno ng matinding pait at desisyon. Pero ang alok mo sa akin ngayon ay isang mas malaki at mas malawak na hawla. Mas malayo lang, pero hawla pa rin. Hindi ako sasama sa iyo, Andrew, at hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na nakatago sa anino ng kumpanya at karuwagan mo. Iniwan ni Sheena si Andrew na nakaluhod sa sahig ng sala, basang-basa at tuliro sa gabing iyon. Habang umiiyak ang langit, alam ni Sheena na ang pagmamahal na mayroon siya para kay Andrew ay unti-unti nang naging abo. Hindi naging tanga ang mga kuya ni Sheena. Simula noong araw na bumisita sila sa kondo, hindi na naging mapanatag si Kuya Mark. Alam niya maitinatago ang kanilang bunso. Gumastos siya ng sariling pera upang kumuha ng isang pribadong investigador na magmamanman sa penthouse. Isang hapon, habang nasa opisina ng pamilya ang tatlong magkakapatid, dumating ang investigador na may dalang isang makapal na brown envelope. Binuksan ito ni Kuya Mark. Sa harap din ng Kuya Eric at Kuya Rafa, ang pangatlong kapatid. Tumambad sa kanila ang mga litrato. Si Sheena na buntis at namimili mag-isa. Si Andrew na pumapasok sa condo gamit ang sariling keycard at ang kopya ng isang lihim na marriage contract mula sa PSA na nakapangalan kina Sheena May Santos at Andrew Valderrama. Ngunit ang pinakauling dokumento na nagpataas ng presyon ng magkakapatid, isang imbitasyon sa nalalapit na kasal ni na Andrew Valderrama at Beatrice Valdez. Hayop ka! Mariing bulong ni Kuya Mark habang nayuyupi ang hawak na papel sa kanyang kamao. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Ginalaw niya ang prinsesa natin. Ginawa niyang lihim ang kapatid nating habang naghahanda siya magpakasal sa iba. Kinabukasan, sa head office ng Valderrama Holdings, may nagaganap na malaking board meeting. Naroon si Andrew, ang kanyang ama na si Don Roberto, at ang pamilya Valdez kasama si Beatrice. Seryoso nilang pinag-uusapan ang huling yugto ng business merger. Biglang bumukas na marahasang double doors ng boardroom. Pumasok ang tatlong kuya ni Sheena, hinarang ng mga security guard, ngunit marahas silang nanunulak. Naghari ang kaguluhan. Nasaan ang walang hiyang si Andrew Valderrama? Sigaw ni Kuya Rafa. Tumayo si Andrew. Namumutla na makilala mga kapatid ni Sheena. Anong pambabastos ito? Security! Ilabas niyo ang mga yan! Utos ni Don Roberto. Ngunit bago pa makalapit ang mga guard, mabilis na nakalapit si Kuya Mark kay Andrew. Isang napakalakas at solidong suntok ang dumapo sa mukha ni Andrew. Dahilan upang matumba ito sa sahig at pumutok ang labi. Mark! Wag! Sigaw ni Andrew habang hawak ang kanyang mukha. Inihagis ni Kuya Eric ang mga kopya ng marriage contract sa ibabaw ng mahabang mesa. Nagliparan ng mga papel sa harap ni Beatrice at ng mga magulang ni Andrew. Iyan ang leader ng kumpanya ninyo? Isang lalaking may asawa na? Kasal siya sa kapatid namin. At ngayon nalaman namin buntis ang bunso namin habang itinatago nyo sa lungga? Mabilis na kumalat ang balita dahil may mga tauhan din ng media na nag-aabang sa labas ng gusali para sa merger. Mabilis na nakuha ang mga detalye ng gulo. Sa loob ng ilang oras, naging pambansang balita ang iskandalo. Valderrama heir, secretly married to an accountant while engaged to Valdez heiress. Ito naglalaki ang headline sa mga tabloid at social media. Sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, nagwawala si Don Roberto. Si Beatrice naman ay umiiyak at nagbabalak na kanselahin ang buong kasunduan ng negosyo. Upang isalba ang kanilang pangalan,
naglabas ng pahayag ang PR team ng mga Valderrama. Sinabi nila na si Sheena ay isang manggagamit, isang babaeng nanggayuma at nangingikil kay Andrew at ang kasal ay walang bisa dahil pinilit lang di umano si Andrew. Ang publiko ay nagsimulang magbato ng masasakit na salita kay Sheena sa internet. Tinatawag siyang gold digger at hadlang sa pag-unlad. Habang umiiyak si Sheena sa loob ng kondo, habang nanonood ng balita, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Andrew. Puno ng pasamukha nito. Gulo-gulo ang suot na polo at baka sa matinding galit. Masaya ka na ba? Sigaw ni Andrew kay Sheena. Sinabi ko sa'yo na mag-antay ka, di ba? Bakit kailangan sumugod ng mga kuya mo sa opisina ko? Sinira niyo ang buhay ko. Sinira niyo ang pamilya ko. Napatayo si Sheena. Hawak ang kanyang tiyan. Hindi niya mapaniwalaan na sa kabila ng lahat ng nangyari, siya pa ang sinisisi nito. Ako? Ako sumira sa buhay mo, Andrew? Ang boses ni Sheena ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang mga kapatid ko lang ang nagprotekta sa akin dahil ikaw na asawa ko, hinayaan mo kong yurakan ng pamilya mo at ng buong bansa. Hinayaan mo silang tawagin akong gold digger sa TV? Dahil totoo naman, na kung hindi dahil sa mga kuya mo, maayos ang lahat. Ngayong bagsak na ang shares namin, paano ko pa kayo bubuhayin ng anak mo? Bulyaw ni Andrew, natuluyan na nawalan ng kontrol dahil sa stress. Tiningnan ni Sheena ang asawa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kabuuan ng kanyang pagkakamali. Ang lalaking akala niya ay nagmamahal sa kanya ng tapat ay isang halimaw na nilikha ng sarili nitong ambisyon. Ang huling hibla ng pagmamahal ni Sheena para kay Andrew ay tuluyang naputol sa gabing iyon. Nangungumitlog ang katahimikan sa sala matapos bitawan ni Andrew ang masasakit na salita. Hingal na hingal si Andrew. Tila nagulat din sa sariling kabastasan at sa kanyang sinabi na kasalanan ni Sheena ang lahat. Inasahan niyang iiyak si Sheena, magmamakaawa o makikipagtalo gaya ng dati. Ngunit walang luhang pumatak sa mga mata ng babae. Tiningnan lang siya ni Sheena ng diretso. Isang malamig, malalim, nakakapangilabot na tingin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Andrew ang determinasyon sa mukha ng kanyang asawa na matagal na niyang hindi nasasaksihan mula noong ikulong niya ito sa kondo. Umalis ka na. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Sheena. Walang sagaw, walang emosyon, at ang kalmadong boses na iyon ang mas nagpatakot kay Andrew kaysa sa galit ng mga kuya nito. Sheena, stress lang ako. Subok ni Andrew na lumapit. Sabi nang umalis ka na, Andrew. Huwag mo akong piliting. Mahiya lalo para sa sarili ko dahil pinatulan kita. Pag-uulit ni Sheena dahil sa tindi ng aura ng babae. Dahan-dahang napaatras si Andrew hanggang sa tuluyan nitong lisanin ng kondo. Nang marinig ni Sheena ang paglapat ng pinto, hindi siya natumba sa sahig. Sa halip naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Inon niya ang mga ilaw. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay tuyot, pulasan nagdaang araw ng pag-iyak. At ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim sa ilalim. Tumingin siya sa kanyang tiyan na bahagya ng umaalsa. Naalala niya kung paano siya alagaan ng kanyang pamilya, kung paano siya bihisa ng magandang damit ng kanyang mga kuya, kung paano siya ipagmalaki sa bawat kamag-anak at kaibigan. Sino ka? Tanong niya sa sarili sa salamin. Kailan ka pa naging ganito, Sheena? Kailan ka pa naging babaeng pwedeng itanggi, saktan, at sisihin sa kasalanan ng iba? Hinawakan niya ang kanyang tiyan na mas mahigpit. Hindi. Hindi ko hahayaang makita ng anak ko ang bersyon na ito ng kanyang ina. Kung hindi ako kayang ipagmalaki ng ama niya, ako ang magiging dahilan para ipagmalaki niya ang sarili niya. Humarap si Sheena sa kanyang walk-in closet. Kinuha niya ang isang malaking itim na basurahan. Isa-isa niyang hinugot ang mga branded na damit, mga mamahaling sapatos at mga alahas na binili ni Andrew para sa kanya. Ang mga palamuti ng kanyang gintong hawla, inihagis niya ang mga ito sa sahig na walang paghihinangis. Nag-iwan lang siya ng ilang simpleng damit na dinala niya noong bago pa siya makasal. Pagkatapos, naupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang kasingkinang ng kanyang luha na wedding ring sa kanyang daliri. Dahan-dahan, ngunit may pinal na desisyon. Hinugot niya ito. Marami siyang beses na natakot na alisin ito noon dahil baka magalit si Andrew. Ngayon, wala na siyang pakialam. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng side table, katabi ng kanyang credit card na bigay ng asawa. Bago tuluyang humakbang palabas ng kwarto, itinala ni Sheena ang isang huling mensahe sa kanyang telepono at isinend ito kay Andrew. Ito mga katagang gumuho sa huling pag-asa ng kanilang relasyon. Minahal kita ng higit sa buhay ko, Andrew. Pero sa pagmamahal ko sa'yo, nakalimutan kong may halaga din pala ako.
Hindi ako basura para itago sa dilim. Hindi ako kasalanan na kailangang ikahiya. Tapos na ako. Bit-bit ang isang maliit na bag. Naglakad si Sheena patungo sa pinto ng penthouse. Sa bawat takbang niya, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng bigat ng kanyang pangalan. Hindi na siya si Sheena na secret wife. Siya si Sheena May Santos, ang bunsong kapatid na handa na bumalik sa kanyang tunay na kaharian. Binuksan niya ang pinto. Lumabas at hindi na muling lumingon sa gintong hawla. Lumabas si Sheena ng lobby ng marangyang condominium building na bitbit ang kanya nag-iisang maliit na bag. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Tila sumasabay sa paghuhugas ng kanyang mga nakaraang pait. Hindi siya lumingon sa itaas. Sa ika-25th na palapag, kung saan niya iniwan ang lahat ng luho, kasama ang kanyang wedding ring at credit card. Sumakay siya ng taxi. Habang nakatitig sa bintana na basang-basa ng ulan, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Mahirap. Masakit. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob na mahabang panahon, nakakahinga siya na maluwag. Malaya na siya sa takot na may makakita sa kanya. Hating gabi na makarating si Sheena sa tapat ng gate ng bahay ng kanyang pamilya. Ang malaki, komportable at pamilyar na bahay kung saan siya lumaki. Nakabukas sa mga ilaw sa sala, isang senyales na walang natutulog sa kanyang mga kapatid dahil sa nagaganap na iskandalo sa mga balita. Nanginginig ang kanyang kamay habang naglalakad sa hardin. Bago pa man siya makakatok, bumukas na ang pinto. Naroon ang kanyang tatlong kuya, sina Mark, Eric, at Rafa. Halatang puyat ang mga ito. Balisa at nag-aalala na makita nila si Sheena na basang-basa, maputla, at may bitbit na maliit na bag. Panandalian tumahimik ang paligid. Inasahan ni Sheena na baka sulyapan siya ng mga ito ng galit o pangaral dahil sa pagsisinungaling niya noon. Inihanda niya ang kanyang sarili sa posibleng sumbat. Ngunit walang sumbat na dumating. Unang humakbang si Kuya Mark. Agad niyang binitawan ang kanyang hawak na baso at sinalubong si Sheena ng isang napakahigpit na yakap. Sumunod sina Eric at Rafa. Binalo si Sheena ng kanilang mga bisig na tila ba pinoprotektahan ang kanilang bunso mula sa malupit na mundo sa labas. Nandito na ako mga kuya. Patawad. Patawad kung naging matigas ang ulo ko. Hikbi ni Sheena na tuluyan ng bumigay ang depensa. Dito sa piling ng mga lalaking unang nagmahal sa kanya, malaya siyang nakaiyak ng parang bata. Shh! Tahan na, bunso. Wala may kasalanan. Ang mahalaga, nandito ka na. Nasa bahay ka na. Bulong ni Kuya Eric habang hinahaplos ang kanyang buhok. Dinala si Sheena sa kanyang dating kwarto. Walang nagbago sa room. Malinis, mabango, at naroon pa rin ang kanyang mga lumang litrato noong siya ay masaya at walang pinapasa na problema. Ipinagtimpla siya ni Kuya Rafa ng mainit na gatas. Habang si Kuya Mark naman ay nagapot ng tuyong tuwalya at damit, naupo ang tatlong kapatid sa gilid ng kanyang kama. Sheena, seryosang panimula ni Kuya Mark. Napanood namin ang pahayag ng mga Valderrama sa TV. Tinawag ka nilang manggagamit. Gusto mong idemanda natin sila? May sapat tayong pera at connection para labanan ang kasinungalingan nila. Tumingin si Sheena sa kanya mga kuya. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Wag muna sa ngayon kuya. Ayoko muna marinig ang pangalan nila. Ang gusto ko lang ngayon ay protektahan ang anak ko. Buntis ako kuya. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid. Baka sampait sa kanilang mga mata para sa ginawa ni Andrew. Ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Hinawakan ni Kuya Mark ang kamay ni Sheena. Kung ganoon, mas lalo natin papalaki ng batang yan na puno ng pagmamahal. Hindi niya kailangan ng amang duwag. May tatlo siyang tito na handang maging ama sa kanya. Magpahinga ka na bunso. Kami ang bahala sa labas. Sa gabing iyon, natulog si Sheena na walang takot. Walang Andrew na nagtatago ng kanyang singsing. Walang pamilyang Valderrama na nagmamaliit sa kanya. Sa ilalim ng bubong ng kanyang pamilya, opisyal na niyang tinuldukan ang kanyang buhay bilang isang secret wife. Lumipas ang ilang buwan ng tahimik at payapang pamumuhay ni Sheena sa piling ng kanyang pamilya. Sa loob ng mga buwang iyon, pinutol niya ang lahat ng linya ng komunikasyon kay Andrew. Nagpalit siya ng numero at tinarangan na lahat ng social media accounts nito. Ang kanyang buong atensyon na itinuon niya sa kanyang kalusugan at sa dinadalang sanggol. Isang madaling araw, dinala si Sheena sa ospital ng kanyang nag-aalalang mga kuya. Matapos ang ilang oras ng matinding hirap sa delivery room, isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Isinilang ni Sheena ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nang ilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, pumatak ang luha ng purong kaligayahan sa mga mata ni Sheena. Welcome to the world, Gabriel. Pulong niya habang hinahalikan na noon ang anak. Pinangalanan niya itong Gabriel, na ang ibig sabihin ay, ang Diyos ang aking lakas. Si Gabriel ang kanya naging sandata upang tuluyang ibaon sa limot ang mga multo na kanyang nakaraan. Isang taon matapos isilang si Gabriel,
Hindi hinayaan ni Sheena na maging pabigat sa kanyang mga kapatid. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa accounting at digital media upang magtayo ng isang sariling business, isang exclusive interior stitching at online home boutique na kanyang pinangalanang Luce, na nangangahulugang liwanag. Sa tulong at suporta ng kanyang mga kuya, unti-unting lumago ang negosyo ni Sheena. Siya mismo nagpapatakbo ng mga operational at creative marketing aspect nito. Dahil sa kanyang sipag at husay, mabilis na nakilala ang Luce sa sirkulo ng mga sikat na arkitekto at mga high-end clients sa Manila. Naging abala sa Sheena, ngunit sa bawat dulo ng kanyang araw, ang kanyang pahinga ay ang yakap at tawa nang lumalaking si Gabriel. Isang hapon, habang nag-aayos si Sheena para sa isang pagpupulong sa isang kliyente, muli siyang humarap sa salamin, ang parehong salamin kung saan niya nakita ang kanyang sirang sarili noong iniwan niya si Andrew. Ngunit iba na nakatayo ngayon. Ang kanyang buhok ay maayos na gupit at nagniningning. Ang kanyang kasuotan ay isang sophisticadong power suit na nagpapakita ng kanyang otoridad bilang isang CEO. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o lungkot. Puno ito ng kumpiyansa at determinasyon. Mula sa pagiging isang biktima ng karuwagan ng iba, naging isang matatag at independenteng single mother si Sheena. Bago umalis ng bahay, nilapitan ni Sheena si Gabriel na kasalukuyan nilalaro ni na Kuya Eric at Kuya Rafa sa sala. Alis na ako mga kuya, may meeting lang ako sa isang malaking developer para sa bagong hotel project. Paalam ni Sheena, sabay halik sa pisngi ng anak. Galingan mo, Boss Sheena, biro ni Kuya Rafa habang sumasaludo. Kami na bahala rito sa bodyguard mo na si Gabriel. Habang naglalakad si Sheena patungo sa kanyang sariling sasakyan, tumingala siya sa sikat ng araw. Naisip niya na ang buhay ay parang panahon. Matapos ng pinakamalakas na bagyo, lagi may darating na umaga. Handa na siya sa anumang hamon ng buhay dahil alam niyang hindi na niya kailanman kailangan magtago muli. Habang patuloy ang pag-usbong at pagbawi ng lakas ni Sheena, kabaligtaran naman na naging takbo ng buhay ni Andrew. Upang maisalba ang kumpanya matapos sa matinding iskandalo, itinuloy ng mga magulang ni Andrew ang kasunduan. Ikinasal si Andrew kay Beatrice Valdez sa isang marangyang ngunit malamig na seremonya na dinaluhan ng alta sosyedad. Subalit ang kasal na walang pagmamahal ay mabilis naging isang impyerno kay Beatrice. Si Beatrice, na lamang ginamit lang siya ni Andrew para sa pera, ay naging matabang, marahas magsalita at walang pakialam sa kanya. Madalas sila mag-away sa loob ng kanilang marangyang mansyon. Walang init ng isang totoong tahanan ang sumalubong kay Andrew. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, ang tanging naririnig niya ay pagsisigawan at panunumbat ni Beatrice tungkol sa kanyang nakaraan. Isang gabi matapos ang isa na namang matinding hiyawan nila ni Beatrice, pumasok si Andrew sa kanyang study room at nag-lock ng pinto. Lasing siya. Binuksan niya ang kanyang personal na vault at inilabas sa isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay ang wedding ring ni Sheena at ang credit card na iniwan nito sa kondo noong gabing umalis ito. Hinawakan ni Andrew ang singsing at unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya kung paano siya asikasuhin ni Sheena noon kahit pagod ito. Ang matatamis na ngiti, ang mainit na yakap at ang masasarap na luto na nag-aabang sa kanya sa gintong hawla na kanyang itinayo. Patawad, Sheena. Bulong ni Andrew sa dilim. Napagtanto niya na ang kumpanya, ang marangyang pangalan at ang bilyon-bilyong shares na ipinaglaban niya ay walang kwenta kung ang natitirang kasama niya sa kanyang kamay ay isang babaeng nasusuklam sa kanya. Ang totoong kayamanan niya ang babaeng binitawan niya dahil sa kanyang sariling karuwagan. Hindi na nakatiis si Andrew. Kinabukasan, sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa lumang subdivision ni Sheena. Nais niyang makita ang asawa. Nais niyang magmakaawa. Ngunit bago pa man siya makalapit sa tapat ng gate ng mga Santos, hinarang na ng mga security guard ng subdivision ang kanyang sasakyan. Sir, may mahigpit pong utos ng pamilya Santos. Bawal po kayong pumasok sa compound nila. Polite ngunit matigas na sabi ng guard. Mula sa malayo, nakita ni Andrew ang isang pamilyar na sasakyan na lumabas sa gate. Si Kuya Mark ang nagmamaneho. Sa backseat, saglit niya na silayan ang pamilyar na mukha ni Sheena. Maganda, maayos ang buhok at may kargang isang maliit na sanggol na lalaki na may malalaking mata. Nanginig ang mga kamay ni Andrew sa manibela. Anak ko ba yun? Tanong niya sa sarili. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang tumakbo at sumigaw. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan. Siya ang pumili ng anino. Kaya't ngayon ay nakatayo siya sa dilim habang pinapanood ng kanyang mag-ina na malayang nabubuhay sa liwanag. Hindi lang sa pamilya minala si Andrew. Ang merger ng kanilang kumpanya sa mga Valdez ay hindi rin nagtagumpay gaya ng inaasahan dahil sa kawalan ng tiwala sa isa't isa. Patuloy ang bangayan sa loob ng boardroom. Ang ama ni Andrew
ay unti-unti na rin nagkakasakit dahil sa stress sa bumababang shares ng kumpanya. Habang nakaupo si Andrew sa kanyang marangyang executive chair sa opisina, tumingin siya sa labas ng salamin ng building. Hawak niya ang kanyang telepono at binabasa ang lumang text message ni Sheena. Hindi ako basura para itago sa dilim. Tapos na ako. Napapitit si Andrew habang bumubuhos ang kanyang luha. Doon niya tuluyang naunawaan ang tindi ng kanyang pagkakamali. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat. Dumating ito sa anyo ng isang tahimik, mahaba at lalamon sa kanyang pusong pagsisisi. Araw-araw. Abangan sa Kabanata 12. Ang muling pagtatagpo na hindi niya kailanman inasahan. Ginanap ang taunang Philippine Business Excellence Awards sa Grand Ballroom ng isang marangyang hotel. Ang parehong hotel kung saan unang nadurog ang puso ni Sheena. Taon na nakararaan, ang paligid ay puno ng mga mamamahayag, flashes ng kamera at mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Dumating si Andrew kasama ang kanyang ama na si Don Roberto. Halatadong tumanda si Andrew. May mga linya na ng stress sa kanyang mukha at wala na ang dating gislap sa kanyang mga mata. Naroon sila upang isalba na titirang reputasyon ng kanilang kumpanya. Habang nag-uusap ang mga negosyante, biglang dinaluhong ng mga media at photographer ang entrance ng ballroom. Umiingay ang bulungan ng mga tao. Sino yan? Siya bang CEO ng Lucy Home Boutique? Oo, ang balita ko, siya ang pinakabagong mukha ng modern entrepreneurship sa bansa. Lumingin si Andrew sa direksyon ng kaguluhan. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan at ang baso ng wine na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Pumasok si Sheena. Napakaganda niya sa suot niyang champagne gold na backless gown. Ang kanyang buhok ay naka-opdo na nagpapakita ng kanyang eleganteng leeg at mukha. Walang bakas ng pagiging secret wife na nakayuko at natatakot sa anino. Siya ay nagniningning, may tiwala sa sarili at may matamis na ngiti para sa mga kamera. Sa kanyang tabi ay naglalakad ang kanyang tatlong kuya, sina Mark, Eric, at Rafa, na nakasuot ng tig-isang tuxedo, mukhang mga hari na nagbabantay sa kanilang reyna. Mula sa malayo, pinanood ni Andrew kung paano lapitan ni Sheena ng mga malalaking investor, mga banyagang kliyente, at maging ng mga dating kakilala ni Andrew sa industriya. Lahat sila ay nagnanais na makipagkamay at makipag-partner sa kanilang negosyo. Hindi na ang dating Sheena na nakadepende sa kanyang credit card na nakikita ni Andrew. Ang nakatayo doon ay isang independenteng babae na kayang bilhin na buong condominium building kung saan niya ito ay kinulong noon. Lalapit sana si Andrew. Ang kanyang puso ay bumilis sa pananabik at patinding pangungulila. Gumawa siya ng ilang hakbang patungo sa direksyon ni Sheena. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, hinarang siya na matatala sa tingin ni ng Kuya Mark at Kuya Eric. Madiin siyang tinitigan ng mga ito. Isang babala na kung gagawa siya ng gulo, hindi sila magdadalawang isip na tapusin ang kanyang karera doon mismo. Napahinto si Andrew. Ramdamang literal na emosyonal na agwat sa pagitan nilang dalawa. Malayo na si Sheena at hindi na niya ito maabot. Sa gitna na pakikipag-usap ni Sheena sa isang sikat na arkitekto, dahan-dahan niyang nilingon ng direksyon ni Andrew. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa pangalawang pagkakataon sa loob ng silid na iyon. Noong unang gila, ang mga mata ni Sheena ay puno ng luha at pagmamakaawa. Pero ngayon, tinignan ni Sheena si Andrew ng walang galit, walang puot, at higit sa lahat, walang pakialam. Isang simpleng tangulang ibinigay niya. Bago siya muling lumingon sa kanyang kausap at tumawa ng malaya, ang kawalan ng emosyon ni Sheena, ang pinakamatinding sampal sa pagkatao ni Andrew. Napagtanto niya na tuluyan na siyang nabura sa buhay ng babaeng minsan ay sumuko sa lahat para lang sa kanya. Matapos ang event, hindi na mapakalay si Andrew. Alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon upang makausap ang asawa. Nilagpasan niya ang kanyang ama at ang mga kliyente at mabilis na naglakad patungo sa VIP parking lot ng hotel kung saan alam niyang daraan si Sheena. Umuulan ng bahagya. Tila ba ay pinapaalala ng panahon ng gabi kung kailan iniwan siya ni Sheena sa condo matapos ang ilang minutong pag-aabang. Bumukas ang pintuan ng elevator ng parking area. Lumabas si Sheena. Sa pagkakataong ito, nauna na kaunti ang kanyang mga kuya upang i-ready ang sasakyan. Kaya't naglalakad si Sheena nang mag-isa patungo sa kanyang kotse. Hawak ang kanyang clutch bag. Sheena. Mabilis na humakwang si Andrew mula sa gilid ng isang malaking haligi at humarang sa harap ni Sheena. Halatang hinihingal ito. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang tuxedo ay may bahagyang basa na ng ulan. Napatigil si Sheena. Hindi siya nagulat at wala ring bakas ng takot sa kanyang muka. Tiningnan niya si Andrew ng diretso, kalmado at blanco. Andrew, may kailangan ka? Napakalamig ng kanyang boses. Sheena, pakiusap. Kausapin mo naman ako. 1 minuto lang.
pagmamakaawa ni Andrew. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ilang taon ako naghanap sa'yo. Nagpalit ka ng numero. Hinarang mo ako sa lahat. Parang awa mo na, Sheena. Pakinggan mo ako. Wala na tayong dapat pag-usapan, Andrew. Ang huling mensahe ko sa'yo 5 taon na nakararaan. Ang huling salitang meron ako para sa'yo. Sagot ni Sheena sabay hakbang paitaas upang lagpatas na ito. Ngunit bago pa man makahakbang si Sheena, isang hindi inaasahang bagay ang ginawa ni Andrew. Binitawan niya ang kanyang panyo. At sa harap ng malamig na semento ng parking lot, lumuhod si Andrew sa tapat ni Sheena. Umiiyak ito ng gusto. Ang kanyang mga balikat ay umayanig sa matinding pagsisisi. Isang makapangyarihang tagapagmana ng malaking kumpanya. Ngayon ay nakalahod sa paanan ng babaeng itinago niya noon sa anino. Patawarin mo ako, Sheena. Patawarin mo ako sa pigiging duwag ko. Hagol-gol ni Andrew habang sinusubukang hawakan ng laylay ng gown ni Sheena. Ngunit bahagyang dumaong, pabalik ang babae. Nakuha ko nga ang kumpanya. Naisalba ko nga ang yaman ng pamilya ko. Pero impyerno ang buhay ko araw-araw. Walang gabi na hindi kita naaalala. Walang oras na hindi ko pinagsisisihan ang pagbitaw ko sa'yo. Inangat ni Andrew ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Handa ko nang iwan ng lahat ngayon, Sheena. Ang kumpanya, ang yaman, ang pamilya ko, iiwan ko lahat. Mag-umpisa tayo ulit kasama ang anak natin. Nasilayan ko siya noon. Kamukhang-kamukha ko siya, di ba? Pakiusap, Sheena. Bigyan mo ko ng isang pagkakataon pa para maging ama sa kanya at sa asawa sa'yo. Tinitigan ni Sheena ang lalaki na kaluhod sa kanyang harapan. Kung nangyari ito noong nasa kondo pa siya, baka niyakap na niya ito at umiyak din siya. Ngunit marami na ang nagbago. Ang Sheena na laging nagpaparaya ay matagal nang namatay. Isang malalim na buntong hininga pinakawala ni Sheena. May pumatak na isang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi dahil sa paghihinangis, kundi dahil sa pagkaawa sa lalaking nasa harap niya. Bilib din ako sa lakas ng loob mo, Andrew. May nahon ngunit padiing sabi ni Sheena. Noong kailangan kita para ipaglaban ako at ang anak natin, nasaan ka? Nasa tabi ka ng ibang babae. Nakangiti sa harap ng mga kamera. Habang ako'y tinatawag na magagamit ng buong bansa, humarap si Sheena ng buo kay Andrew. Ngayong maayos na ang buhay ko? Ngayong binuo ko na ang sarili ko nang wala ka. Bigla kang luluhod at sasabihin handa mong iwan ng lahat? Napakarami mong pakiusap, Andrew. Pero nakalimutan mo na ba? Ikaw ang pumili ng daan na ito. Kaya, panindigan mo. Tumalikod si Sheena at naglakad patungo sa kanyang sasakyan na nag-aabang na sa hindi kalayuan. Iniwan niya si Andrew na nakaluhod pa rin sa sahig. Humagulgol sa gitna ng malamig at madilim na parking lot. Isang bilyonaryong mayaman sa salapi. Ngunit tuluyang mahirap sa pag-ibig at dignidad. Isang linggo matapos sa matinding tagpo sa parking lot, nagpadala ng formal na imbitasyon ng abogado ni Sheena sa legal team ni Andrew. Nagkasundo silang magkita sa isang pribado at eksklusibong conference room sa isang sikat na commercial district sa Taguig. Dumating si Andrew na may kaunting pag-asa sa kanyang puso. Iniisip niya na baka ang pag-anyaya ni Sheena ay senyales na handa na ito makinig sa kanyang mga paliwanag. Kasama niya ang kanyang personal na abogado. Ngunit pagpasok niya sa silid, natunaw ang kanyang pag-asa. Nakaupo si Sheena sa dulo ng mesa. Suot ang isang formal na puting blazer. Katabi niya ang kanyang abogado at si Kuya Mark, na nakadekwato at seryoso nakatitig sa bawat galaw ni Andrew. Naupo si Andrew sa tapat ni Sheena. Bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahang inilabas niya ng abogado ni Sheena ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Iniharap ito kay Andrew. Nakasulat sa unang pahina sa malalaking titik, Petition for Declaration of Absolute Nullity of Marriage. Nanginig ang kamay ni Andrew habang binubuklat ang mga pahina. Naroon ang lahat ng ebidensya na kanilang lihim na kasal. Ang mga patunay na pinabayaan niya si Sheena noong ito ay nagdadalang tao. Ang kanyang pampublikong pakikipag-ugnayan at kasal kay Beatrice Valdez at ang psychological evaluation na nagpapatunay sa matinding trauma na dinanas ni Sheena noong panahon ng kanyang pagtatago. Sheena, please, pabulong na makiusap ni Andrew habang nagsisimula na naman magtabig ang kanyang mga mata. Huwag naman ito. Kaya ko pang ayusin ang sa atin. Pwede natin simulan ulit. Tumingin si Sheena kay Andrew. Walang galit sa kanyang mukha kundi punong kapayapaan. Andrew, binigyan kita ng pagkakataong ipakilala ko noon. Nung binuwis ko ang dignidad ko para sa'yo. Mahinahon ngunit padiing manimula ni Sheena. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid. Noong mga oras na nakakulong ako sa kondo na binili mo, nagmamakaawa ako na hawakan mo lang ang kamay ko sa labas. Pero mas pinili mo ang shares ng pamilya mo. Mas pinili mo ang takot. Kami nga na malalim si Sheena at sumandal sa kanyang upuan.
Ngayong binuo ko na ulit ang sarili ko. Ngayong malaya na akong lumalakad sa ilalim ng araw ng walang kinatatakutan. Hindi ko nahahayaang may maglagay ulit sa akin sa anino. Hindi ko nahahayaang ang anak ko ay maging lihim na anak lang ng isang bilyonaryo. Gusto kong pirmahan mo yan, Andrew, para sa sarili mo at para sa akin, para makahinga na tayo pareho. Pagpapatuloy niya, tumingin si Andrew sa kanyang abogado na bahagyang tumango sa kanya. Alam ng kanyang abogado na walang laban si Andrew sa korte. Sapat ang mga ebidensya ng bigamy at abandonment para mabilis maaprubahan ang annulment at mas masisira lang ang kumpanya ng mga Valderrama kung aabot pa ito sa pampublikong paglilitis. Hawak ang panulat, pumatak ang luha ni Andrew sa ibabaw ng dokumento. Isang marahas na pirma ang kanyang inilagay. Ang pirma na formal na nagwawakas sa kanyang karapatan bilang asawa ng babaeng nagbigay sa kanya ng totoong pag-ibig. Na makuha ang pinirmahang papel, tumayo si Sheena. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Andrew para sa isang formal na pagkamay. Hindi bilang asawa, kundi bilang dalawang tao na opisyal ng tapos sa kanilang nakaraan. Salamat, Andrew, sa pagpapalaya sa akin at sa pagpapalaya sa sarili mo. Huling sabi ni Sheena bago siya tumalikod at lumabas ng silid kasama si Kuya Mark. Naiwan si Andrew na nakatitig sa bakanteng upuan. Tuluyang gumuho ang kanyang mundo sa pagkaunawa sa kanyang huling pagkakataon na maging bahagi ng buhay ni Sheena ay formal nang nagwakas. Abangan sa huling kabanata. Ginanap ang binyag at ikatlong kaarawan ni Gabriel sa isang malawak, maganda at bukas na hardin. Taliwas sa nakalulunod na karangyaan ng mga ballroom na nakasanayan ni Andrew, ang paligid dito ay puno ng sariwang hangin, mga puting bulaklak at natural na sikat ng araw. Naroon ang pamilya Santos, ang mga malalapit na kaibigan at mga empleyado ng kumpanya ni Sheena. Tawa ng tawa si Gabriel habang karga-karga ni Kuya Rafa, habang sina Kuya Mark at Kuya Eric naman ay abala sa pag-asikaso sa mga bisita. Si Sheena ay nakasuot ng isang simpleng puting lace dress. Walang mabibigat na hiyas, ngunit ang kanyang mukha ay nagdiningning sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa labas ng gate ng hardin, huminto ang isang simpleng sasakyan. Bumaba si Andrew. Hindi na siya mapagmataas sa bilyonaryo. Suot niya ay isang simpleng polo shirt at bakas sa kanyang mukha ang pagtanggap sa kanyang bagong katayuan. Nilapitan niya ang guard at ibinigay ang isang maliit na kahon na may regalo para kay Gabriel. Pakiabot na lang kay Sheena. Salamat. Pahinahong pakiusap ni Andrew. Nang lumina siya sa hardin, nakita niya si Sheena. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinagtabuyan ng mga kuya ni Sheena. Dahan-dahang naglakad si Sheena patungo sa gate. Karga ang kanyang anak. Andrew, bati ni Sheena na may banayad ng ngiti. Happy birthday sa kanya, sabi ni Andrew habang nakatitig sa mukha ng anak. Salamat sa pagpapahintulot na magpadala ako ng suporta para sa pag-aaral niya. Alam kong hindi sapat yon, pero gusto kong bumawi kahit bilang ama na lang sa balayo. Tumingin si Sheena kay Gabriel na nakatitig din kay Andrew. Salamat, Andrew. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang katotohanan kung sino ang ama niya kapag malaki na siya, pero hanggang doon na lang. Tumango si Andrew. May luhang pumatak ngunit may kasamang ngiti ng pagtanggap. Alam ko, sapat na sa akin na nakikita ko kayo masaya at malaya. Tumalikod si Andrew at naglakad palayo. Baon ng kapanatagan na kahit paano ay nagawa niya ang tamang desisyon sa huli. Bumalik si Sheena sa gitna ng hardin. Sinalubong siya ng kanyang pamilya para sa isang malaking picture-taking. Sa gitna ng tawanan, tinawag siya ng kanyang mga kapatid. Bunso, dito ka sa gitna. Ikaw ang bida ngayon. Tumayo si Sheena sa gitna ng kanyang mga kuya. Karga ang kanyang anak. Habang ang kamera ay nagpapakita ng isang malawak na angulo, wide shot, ng buong pamilya na masaya at buo. Unti-unti nagbago ang focus ng kamera patungo sa mukha ni Sheena. Dahan-dahang humiwalay ang kanyang paningin sa mga bisita at tumingin siya ng diretso sa lens ng kamera. Diretso sa mata ng bawat manonood habang unti-unti nagdidilim ang paligid at nagpa-fade out ang tunog ng tawanan ng party. Maririnig ang isang malakas, buo at emosyonal na monologo mula kay Sheena. Ito ang mga salitang tatak sa kasaysayan ng kwento. Matagal kong inakala na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili mo. Inakala ko na ang pagiging mabuting asawa ay ang pagtanggap sa dilim at pagtitiwala sa mga pangakong nakatago sa anino. Ngunit natutunan ko, ang pag-ibig ay hindi parusa. Ang pag-ibig ay hindi isang lihim na kailangang ikahiya o isang kasalanan na kailangang ikubli sa apat na sulok ng isang marangyang kwarto. Kaya sa bawat babaeng nakakulong ngayon sa sarili niyang gintong hawla, sa bawat puso na natatakot na baka walang puwang para sa kanya sa liwanag, pakinggan mo ako. Kung ang totoong mahal mo ay hindi ka kayang iharap sa mundo na may buong pagmamalaki, tandaan mo, hindi mo kailangan ng kanyang liwanag. Ikaw mismo ang liwanag. Huwag mo hayaang ikubli ka ng kahit na sino sa dilim, dahil ang bawat isa sa atin
ay karapat-dapat na mahalin sa ilalim ng sikat ng araw. Lumabas ang pamagat sa screen habang maririnig ang huling buntong hininga ng kalayaan ni Sheena. 5 taon na mabilis na lumipas sa loob ng isang maunlad at modernong headquarters ng Lucy Home Boutique. Abala mga empleyado sa pag-aayos ng mga bagong disenyo. Sa malawak na opisina ng CEO, isang 8 taong gulang na batang lalaki ang seryosong nagdodrawing sa isang maliit na mesa. Si Gabriel, malaki na siya, matalino, at may mga matang puno ng kuryosidad. Bumukas ang pinto at pumasok si Sheena. Mas sophisticada siya ngayon, ngunit ang kanyang mukha ay may malambot at payapang aura na nagmumula sa isang kontentong puso. "Mommy, look!" Ipinakita ni Gabriel ang kanyang drawing. Isang malaking bahay, 4 na lalaki at isang babae. "I drew you and me, and Tito Mark, Tito Eric at Tito Rafa." Naiyak sa tawa si Sheena at hinalikan ng kanyang anak. "Napakaganda anak, sila talagang mga heroes natin, 'di ba?" Sa labas ng opisina, naghihintay ang isang pamilyar na lalaki, si Andrew. Wala na ang mamahaling sasakyan at mga bodyguard. Simple na ang kanyang kasuotan at mas banayad na ang kanyang tindig. Matapos ang annulment at ang tuluyang pagbagsak ng kasunduan nila ni Beatrice na nagwakas din sa hiwalayan, pinili ni Andrew na mamuhay ng tahimik. Iniwan niya ang pamamahala sa malaking kumpanya at nagtayo ng isang maliit na foundation para sa mga batang nangangailangan. Pumasok si Andrew na may pag-iingat. "Sheena," bati niya. "Andrew, salamat sa pagdating." Sagot ni Sheena na may tapat ng ngiti. Walang pait. Walang ilangan. Ang panahon ay nagdala ng ganap na paghilom. Lumapit si Andrew kay Gabriel at lumuhod upang mapantayan ang bata. "Hi Gabriel, happy advance birthday. May dala akong mga libro para sa'yo." Nangiti si Gabriel. "Thank you, Papa." Ang salitang Papa ay nagdulot ng banayad na luha sa mga mata ni Andrew. Alam niyang hindi niya makukuha ang buong panahon ng bata at hindi na niya mabalikan ang nakaraan. Ngunit sapat na sa kanya na pinahihintulutan siya maging bahagi ng kasalukuyan ng kanyang anak. Hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang ama na nagpapakumbaba. Kinagabihan, nagtipo ng buong pamilya sa hardin ng mga Santos para sa isang simpleng salo-salo. Naroon ang 3 kuya na mas matatanda na ngunit walang bawas ang pagiging protective at mapagbiro. Habang nagkakantiyawan, sina Kuya Eric at Kuya Rafa habang nag-iihaw ng karne. Nakaupo naman si Kuya Mark sa tabi ni Sheena. Pinapanood si Gabriel na masaya naglalaro sa damuhan, kasama si Andrew na bumisita para sa hapunan. "Sinong mag-aakala, bunso?" Bulong ni Kuya Mark habang nakatingin sa mag-ina. "Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nilabanan mo ang dilim para marating ang umagang ito." Sandal si Sheena, ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang panganay na kapatid. "Dahil hindi niyo ako hinayaang mag-isa sa dilim, Kuya. Kayo ang nagpaalala sa akin kung sino ako." Tumayo si Sheena at naglakad patungo sa gilid ng hardin. Malayo ang kaunti sa ingay ng tawanan. Tumingala siya sa malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Naalala niya ang kanyang mundo bilang isang secret wife. Ngunit ngayon, sa pagtayo niya sa ilalim ng bukas na kalangitan, batid niyang wala nang natirang sugatan. Ang bawat lamat sa kanyang nakaraan ay napalitan ng mas matibay na pundasyon ng kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang simoy ng hangin ng kanyang kalayaan. Naramdaman niya maliliit na kamay na yumakap sa kanyang binti. Si Gabriel, nakatingala sa kanya at ngumingiti. Nilapitan din siya ni Andrew at ng kanyang 3 kuya. Pumalibot sa kanya na tila ba isang pader ng pagmamahal na hindi na kailanman magigiba ng kahit na sinong halimaw ng ambisyon. Humarap si Sheena sa kanyang pamilya. Binuhat ang kanyang anak at sumama sa kanilang tawanan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Tapos na ang gabi. Ang asawa sa dilim ay tuluyan na naging reyna ng kanyang sariling liwanag.